Morning po, ngayon po sobrang ulan na ngayon. So, buwan na po ng tag-ulan. Pero nandito pa rin tayo nag-solar. So ngayon po bigay lang kami ng tips sa mga Lux Power user. So ayun po, dati na rin kaming user ng Lux Power and nagsasell din po kami ng Lux Power. Pero ngayon bigyan namin kayo ng tip kung paano at ano yung mga basic use at mga nakikita dito sa Lux Power na parallel. So ito yung parallel version nila. So capable sa paralleling and ayun nga, halos same lang din sila ng tawag dito ng DAI. Pero ang maganda dito sa Lux Power, pagdating sa weatherproof yung design nila. So almost shielded lahat to. So may mga port dito para sealed na sealed and parang IP65 rated siya. So from dito and dito. So may cover yan. Ipapakita ko lang nasaan siya. So ito yung mga accessories. So yun lang naman yung advantage niya. And syempre ang isa pang advantage ng Lux Power dun sa DAI is in terms of screen durability. So sa DAI kasi may mga case na nasisira agad yung tawag dito, yung screen monitoring niya. Syempre touchscreen yan, medyo sensitive yan sa any surge or yung harmonics. So nakaka-affect kasi yun dun sa mismong mga maliliit na electronic parts ng screen. So ngayon, naglabas ngayon si DAI nung parang mga bilog, kung makikita mo yun, nilalagay dun sa mga AC wires and sa DC cables para lang tawag dito, hindi maapektuhan yung issue pagdating dun sa screens. So nasolve naman na nila. So pagdating dito sa Lux Power, so wala pa naman ako naririnig ni issue regarding dito sa screen nila. So syempre basic lang, hindi mo makikita lahat dito sa screen ni Lux Power. Yun yung disadvantage niya. Pero pagdating sa durability, matibay ito. Itong Lux Power na to. So tahimik lang ang Lux Power pero napaka tibay nitong inverter na to. So ayan, may 2 MPPT pa rin siya. Itong version na to is 6 kW and kita nyo yung battery input mo. So may cover. And ito yung TV switch nya, nandito yun sa CAN communication, and dito yun sa mga port para sa CT. So dito sa CT meter, napakaganda nito kasi hindi ka na malilito kung saan mo isasalpak yung black and white tulad ng DAI. So pares lang din naman silang ganda gamitin, pero ito kasi salpak mo na lang and then doon ka na mag-a-adjust sa mismong CT sensor mo. Then UPS and grid, and ito pang nakikita ko, mas mababa yung UPS capability na to kumpara sa sa DAI. So tingnan natin kung in-upgrade nila. Ayun, yung UPS output power nito 4,000. Si DAI kasi kung 6 kW ka, ang UPS mo is 6 kW din. So ayun ang medyo disadvantage dito sa Lux Power. Kayo na lang mamili. Pero may mga user kasi ng Lux Power na hindi naman masyadong mahalaga yun, yung part na yun. Kasi ang focus nila is yung mga kung naka-hybrid on-grid setup kayo. Pero kung gagamitin mo siya sa off-grid, medyo mababa nga lang siya. Pero kunting difference lang naman. And then ano pa ba? So itong namin na to, setup namin na to is para dun sa customer namin na naka LV Tapsan. So kami kasi siniset na namin dito. So ang gagawin nyo lang, napakabilis lang kung ano yung mga basic setting dito. Ayun, click itong button nya is parang ang tawag dito, capacitive touchscreen po ata ang tawag doon, o resistive. Hindi ko sure kung anong tawag doon. So click mo lang yan, hindi siya napipindot na didiinan, ano lang siya, parang touchscreen din siya. Pero responsive din naman. And then ito, return lang. So
click mo lang to, dapat makita mo yan, display menu setting and arrow down. Hanapin mo ngayon yung display menu setting and then unahin natin sa pinakaunang pwede nating iset. Eto, hingin niya kung set battery, kung may battery kayo. So since na ano siya, LB Topsun, ang gawin nyo lang, click mo yan, battery plug in, then hihingi niya kung lead acid ka. So kung naka LiPo4 ka, lithium ion, and then hanapin mo kung anong lithium ion ang gusto mo. So may mga ano yun, eto pylon. Ito pylon kasi ang protocol ng LB Topsun. Then click mo yan, then tatanong niya kung yun na talaga. So okay, so nakaset na yan sa lithium ion na Lux Power. So click mo ulit to, punta ka ulit sa ano pa mga saset natin, diba? Hanapin mo ulit yung display menu setting, click mo ulit to, then hanapin mo ulit set time, set language, set battery, okay na tayo dyan. Set PB input. Ito, yung set UPS mode, dapat enable mo yan para magkaroon ka ng off-grid function dito. Para pag brown out, meron ka ngayon output. So, click mo yan. Ayan, tatanungin niya kung UPS enable. Okay mo yan. Ayan, tatanungin niya kung anong gusto mo, 220 o 230. So, 230 tayo. And, syempre, yung frequency, huwag niyong kakalimutan. Okay mo ulit. Okay. And then UPS, hanap tayo AC charge. So ayaw ni client na naka AC charge, pure solar. So off lang yan. So naka in-off ko na yan kanina. Ayan o, naka forbid. So return tayo. Ayan, feed in grid. So ito is para dun yan sa mga zero export control. So ano yan, zero export kung day kayo. Ang gagawin mo dyan, feed in enable, syempre yes, pero babaguhin mo yung percentage. Pwede mo rin disable, pero pwede mo rin yung feed in, then zero mo. Depende na lang po sa inyo kung ano. And then ano pa ba? Yan, kung may battery ka, masiset mo rin yan. End of discharge. So, linagay ko na 20%, yun yung maximum ng LB Topsun. And then, ano pa ba? CT or meter. Kung naka-shunt meter ka, o meron ka external meter, gamitin mo si meter. Pero kung CT lang gamit mo, CT ka lang. Yun lang, ano pa ba? Tingnan natin yung sa PV. PV input. Only PV input. Ayan, ibig sabihin yan, dalawa yung input mo sa string 1 and string 2. Tinatanong yung pagdalawa. Nakaset naman na yan. Naka-default na sa 2. So, yun lang. Siset mo. And, syempre, do-double check mo yan sa online monitoring mo. So, ayun, tinuturo din namin yun pag sa amin kayo magpa-purchase. So, pagdating dun sa mga protocol din ng mga battery nyo, syempre kanya-kanya po yun. May Pylon Tech, mayroong Lux, mayroong iba-iba, depende sa battery nyo. So, ayun lang, simpleng-simple lang pag-set sa Lux Power. Kaya, hindi nyo masasabi na sobrang hirap iset ng Lux Power. Napakadali lang iset. And, yung online monitoring niya, napakabilis mo siyang i-modify din doon. So, ayun lang, Lux Power po.
ANA Solar Shop. And syempre, hindi mawawalan ng day dito. So ayan. Sa amin kompleto din yan. So ayan. No brand wars po tayo dito. So doon lang po tayo sa totoo. Salamat po.